Ating pong pangunahing balita, kinwestiyon ng komite ni Senador Amy Marcos ang ilang paglabag umano ng pamahalaan sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po sa preliminary findings daw ng kanyang Committee on Foreign Relations, maliwanag po daw na walang legal na obligasyon ng Pilipinas na ipaaresto ang dating Pangulo at ibigay sa pangangalaga ng International Criminal Court. Hindi rin daw totoong biglaan ang pag-aresto po kay Duterte noong po March 11 dahil daw po sa planado at matagal na rin po siyang bantay sirado ng pamahalaan. Nalabag din daw ang karapatan ng dating Pangulo dahil sa siya'y inaresto kahit na wala siyang arrest warrant mula sa lower court o mula sa hukuman sa Pilipinas. Depensa ho naman ng palasyo, iginagalang daw ng palasyo ang findings ng komite ni Senador Amy. Pero sana po daw ay kumonsulta din siya sa ilang pang-eksperto at hindi lamang sa mga pro-Duterte. Iginit din po ng Malacanang na legal ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa Interpol kahit na hindi nagbabagong posisyon ng Pilipinas na walang jurisdiksyon sa atin ang ICC. Naniniwala naman si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na malaki ang tsansa ni VP Sara na maging susunod na Pangulo kung mamamatay daw si dating Pangulong Duterte habang nakakulong sa The Hague. Ayon kay Panelo, maihahalin tulad daw ang sitwasyon ni VP Sara kay dating Pangulong Noynoy Aquino na naging Pangulo ng pumanawang ina na si dating Pangulong Cory Aquino. Ang babala ni Attorney Panelo, kung hindi kikilos ng tama ang gobyerno, baka maulit daw ang kasaysayan. Binatikos niya rin ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos na tila namamangka raw sa dalawang ilog. Kilalang kaalyado ng mga Duterte ang senadora pero naniniwala si Panelo na gusto lamang makakuha ng boto ni Senator Amy sa mga pro-Duterte at Marcos. Ang hamon ni Panelo sa senadora, bakit hindi mismo si Senator Amy ang maghain ng impeachment laban sa kanyang kapatid na si BBM kung naniniwala siyang iligal ang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Dali lang itatama ko lang yung konteksto nitong balitang ito. Baka po ma-misconstrue ng iba. Ang sinasabi niya ni Atty. Panelo nga na kung sakasakali po na may mangyari sa ating dating presidente habang nandoon, yan po yung mga posibilidad kasi baka mag-iba po ang meaning. Opo, doon po sa pananaw po ng iba dito po, wala po ditong mali siya na sinasabi si Atty. Panelo. Sabi niya lang, kung sakasakali na may mangyaring ganoon, ito ang mga posibilidad para lang ho natin maitama sa tamang konteksto po ang laman ng balitang ito. Samantala po naman dumating na po sa The Netherlands ang mag-inang Hanilet Avancenia at si Kitty Duterte para nga dalawin si dating Pangulong Duterte. Pagdating po sa kulungan ay sinubukan ng mag-ina na humiling ng permiso na dalawin ang dating Pangulo pero hindi agad pinapasok. Kamakailan lamang, sinabi po ni Vice President Sara Duterte na ipauubaya niya ang visiting schedule kina Hanilet at Kitty sa mismong araw po ng kaarawan ng dating Pangulo. Good health naman at kumain sana daw ng tama ang birthday wish ni Kitty para sa kanyang ama. Matatandaan po naghain ng petisyon si Kitty sa Supreme Court ng Pilipinas para maibalik sa Pilipinas ang kanyang amang dating Pangulo. Sa kabila naman ng kaliwat ka ng issue sa politika, tinitiyak naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na tapat pa rin sila sa kanilang mandato sa konstitusyon. Ayon po sa AFP, tutuparin nilang mandatong proteksyonan ng publiko, ang estado at maging ang saligang batas. Sinabi yan ng AFP kasunod ng pagkwestiyon ng ilang grupo sa papel ng militar sa nangyayari ngayon sa bansa. Pero ang giit ng militar, isa silang professional na organisasyon na wala dapat kinikilingan sa usaping politika. At sa ating pong lagay ng panahon, dalawa pong weather system ang inaasahan pong maghahatid ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa kahit na po tag-init na. At ayon sa Pag-asa, huli pong nakitaan ng isang low pressure area sa layong 220 kilometers silangan po ng Hinatuan, Surigao del Sur. Maliit ang tsansa po ng LPA na maging bagyo pero magpapaluan po ito sa ilang parte ng Kabisayaan at maging sa Mindanao. Easterlies naman ang maghahatid po ng mga pag-uulan manakanaka sa Metro Manila at nanalabing bahagi ng ating bansa.